Hello everyone, welcome to my first vlog. My first vlog for the year. I would like to introduce myself. Ako po si Mommy Money and vlogging my 2026 financial journey. Starting off with the decision to do the cash planning system. Obvious naman sa atin ngayon, we use GCash or Maya or any other platforms po to make transactions. Pero ako, ninin ko, minsan na susobrahan yung mga gastos, kaya gusto ko siyang, ngayong 2026 is i-control. And I want to bring you to this journey also, para at least may accountability din sa akin. And sana may makuha din kayo, mapulot na strategy or idea kung paano siya i-start. Pero clarify ko lang, itong cash stuffing ko is only for my cash items. Meron akong mga expenses na talagang online, hindi ko sila pwedeng gawing cash. So ito is more on the cash items na variable din. Pwede magbago at pwede kong i-adjust. And disclaimer, hindi pa ako isang financial advisor. Ako pa isang mother of two na also trying to budget and make the most of the money that I have. Meron po ako dito ang aking envelope. Matagal na po itong aking cash envelope. Ngayon ko lang din siya ginamit kasi ngayon ko lang na-appreciate yung cash stuffing journey ko. So, meron ako dito from Tidy Money. Although Tidy Money is already phased out. Wala na po sila. So, makita ko na lang kung anong itsura nito. And meron siyang 8 pockets for your cash stuffing. And then, meron siya sa likod ng for the card. Yan siya mga card slots. Yan. Pero for the cash stuffing journey, hindi naman po kailangan bumili ng ganito item. Kung gusto mo lang talaga na may ganito ka para isang hawakan lang or isang management lang ng items mo, pwede to. Pwede din naman pong gumamit ng iba like paper envelope or kahit paper clip. Kung gusto mo mag-budget, ano lang po ito, for my peace of mind sa kapuwaan ko lang. So, I have a cash dito. Ito na po yung aking first cash for the year. Winidraw ko na siya from the bank. And I made sure po na nakadistribute siya. Pero I think mag-adjust din yung strategy ko kung paano ko siya gagawin next time. Dito sa aking envelope, bago ko siya i-adjust, dito sa aking envelope, meron na po tayo dito. Meron ako dito breakdown dahil alam ko na magkano to. Meron akong breakdown ng kung magkano yung dapat nakalagay sa each of my cash items. So, dito sa cash envelope ko, meron akong item for grocery, meron akong for work. Ito yung work is yung mga, kasi po nagtatrabaho din ako sa office for a few times a week. So, ito yung allowance ko. Kumbaga, dito na yung coffee ko, masahe kung kailangan. Pero most of the time, nagbabaon ako. Ito din yung laundry kung kailangan. Ito yung mga small purchases para sa bahay. Like kung may nasirang ilaw, papalitan, or batteries, kailangan bumili, or mga aesthetic items, dito ko kinukuha. Ito for fun is pang weekend namin with the kids, at least money. Tapos ito, buffer lang, just in case kailangan maubusan ako or nagsobra ako sa budget. Pero sana naman hindi. Self-control 2026. So, may buffer lang ako for each of the payment needs. May sobra pa akong 2 leaf. Pag-iisipan ko pa kung ano yung paggagamitan ko sa kanila. So, bilangin na muna natin yung money kung tama na 7,350 yung cash. 1, 2, 3, 4, 5,000. Meron na po 2,500, 1,000. Meron na po isang 100.
At meron ako 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,000, 1,100, 1,250. So, yung 50 ko ay may 1,250 plus 1,250. So, tama, 7,350 yung money ko. So, kanina, dahil alam ko na yung amount, ito na yung dinistribute ko budget para sa kategory ko para magamit ko lahat ng pera na nandito. So, I have budgeted grocery 6,000. Para sa work ko, 300. Laundry, wala muna. Wala naman ako balak magpalaba ngayon. Home improvement, 500. Fund is 0, wala muna. And then buffer is 550. So, i-distribute na natin yung pera dito sa envelope. So, grocery is 6,000. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 5,500, 6,000. Okay, and then, so work is 300. So, 100, 200, 300. And then, 500 para sa home improvement. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Home improvement, 500. And then, buffer wala. And then, fund wala. Buffer is 550. Minus 500. 550. Ang ating buffer. So, lagay naman natin lahat. It's up to me now kung paano ko to gagasusin. Dapat di ako sumobra dun sa category na pinagbudgetan ko, and update ko kayo in the next 2 weeks. Let me know what other videos you would like me to share. But yeah, this is the beginning of my 2026 financial journey. As a mom, sana na-inspire ko din kayo to do the same. So sabay-sabay pa po tayo maging financially responsible this year. So thank you for watching, and if you like so, then please subscribe to my channel. Goodbye!